Muli isang magandang gabi sa ating lahat. At ako nga pala si Brother Rex at pagpapatuloy po natin ang ating pong daily devotion. At ngayon nga po ay nasa book of John chapter 14. At sa pagkakataong ito ay ating pong susundan yung mga sumunod na verses from natapos tayo kahapon sa John chapter 14 hanggang verses 1 to 14 at ngayon po ay verses 15 to 31. At bilang pangbungad na mga pagbasa ng talataan ay atin pong babasahin ang verse 27 at ganito po ang sinasabi: kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. In English it says, peace is what I leave with you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. Do not be worried and upset. Do not be afraid. Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng masaganang pagpapala as we reflect on His Word. Saglit po tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you once again. Thank you for this blessings of life for this day ng May 25. At salamat sa mga na-accomplish sa buong maghapon. May kanya-kanya po kaming mga kaabalahan, ginagawa at mga challenges or hamon na mga pagsubok na kinakaharap sa araw-araw. Salamat, and we acknowledge that napagtagumpayan po na namin ngayon ang isang buong maghapon na dahil sa biyaya mo, dahil sa iyong pag-iingat sa amin, especially in this time of pandemic, ay nandun po yung threat or danger na ma-infect. But still, we do appreciate your goodness na iniingatan mo kami sa araw na ito at sa araw-araw pa. Napatuloy namin hihiningin ang iyo pong pabor ng pag-iingat at pagpapala sa amin. Thank you, Lord, and continue to bless everyone who are listening in this devotion, and continue to speak to them also in your very special way, and we do believe that your words will give us the strength and wisdom every day. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now ay atin pong bibigyan ng pansin itong talataan sa John chapter 14 verses 15 to 31. At kahapon ang ating pong reflect doon ay yung verses 1 to 14. At kung nais nyo pong malaman yung details ng mga pointers natin doon of reflections ay maaari nyo naman pong iyon balikan sa ating playlist ng Knowing Jesus in the Book of John series. So tinatapos po natin yung buong Book of John. At ang title po nga ng ating reflections for today ay 5 reflections concerning the Holy Spirit. At ito nga ay ito pa rin po yung karugtong nung kung saan ay si Jesus nga ay kanya na pong sinasabi ang kanyang nalalapit na pagtubos sa ating mga kasalanan. At dito nga upon reading these verses ay makikita natin dyan yung role or yung iniwan ni Jesus sa atin as helper
At yun nga po ay yung Holy Spirit. Now, for our first reflection ay babasahin po natin yung verse 16. At ganito po ang sinasabi. 14 verse 16 of John. At verse 16, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Right, so dito ay sa English ang pagkakasabi ay ganito. If you love me, verse 16, sabi dyan, I will ask the Father, and He will give you another helper who will stay with you forever. So dito nga po ang tinutukoy niya dito na ating pong magiging katuwang, no, o helper, no, na ibibigay ng Panginoong Hesus ay yung nga pong Holy Spirit. No? So dito ay we need, the first reflections po natin ay number 1 is we need the Holy Spirit as our helper. No? So, dito ay hindi nga po sapat, no, na sa sarili lang nating kakayanan, no, yung atin pong paiiralin, no. Hindi sapat yung sarili lang nating karunungan at emosyon, no, kundi higit sa lahat ay kinakailangan, no, bawat isa sa ating ikatatagumpay sa bawat araw ay yung tulong ng banal na Espiritu na siyang magpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay na tinuro ni Jesus, at siya rin pong magpapalakas sa atin at magbibigay sa atin ng kakayanan, no, at pagnanais na masunod ang kanyang kalooban. So, yun po yung reflections natin concerning the Holy Spirit. Number 1, He is our helper, no? So we need the Holy Spirit as our helper, no? Yung iba ang parang ginagawa na lang panglaban nila, no, para magtagumpay o sa buhay, no, ay yung kanilang sariling kaisipan, talino, pananaw, no? Subalit alam naman po natin na tayo po ay limited as human. We are finite. Only God is infinite. And we know that the Holy Spirit is God, diba? So, the Holy Spirit is also infinite. Sabihin, boundless, no? Holy Spirit has no limits, no? Hindi nalilimitahan ang banal na Espiritu. So, that's why we need the help of the Holy Spirit, no? We need that so that ang pagbibigay nga ng giftings, no, ng Holy Spirit ay sa atin, no, ay talagang hindi nauubos. So kapag pansinin niyo to, no, kapag tayo ay na-focus na lang sa ating ginagawang paglilingkod, pagsunod sa Diyos, ay sa sarili na lang nating mga nakasanayan, kakayanan, experiences, no, karanasan, no, sa kung paano natin sinusolusyonan ang bawat kailangan natin solusyonan sa araw-araw, ay mapapansin po natin na madali po tayo talagang mapapagod at tila ba tayo ay maaring nababagot at yun na, hanggang sa parang makikita natin na meaningless yung ginagawa natin. Pero kapag ang isang tunay na
Kristiyano o tumangkap sa Panginoong Hesus, siya'y nananahan sa Kanya ang Banal na Espiritu na siyang patuloy na magbibigay sa Kanya ng karunungan, kalakasan, direksyon at yung damdamin, no, na kung saan ay nakakapagpatuloy tayo. Diba? Ang sabi nga in the book of Isaiah, no, na for those who trust in the Lord, they will renew their strength. They will rise up, no, like eagles, no. So tatakbo, hindi mapapagod, no. So yun, yung mga naghihintay sa Panginoon, no, for those who wait in the Lord, no, shall renew their strength. So dito po ay kinakailangan po talaga natin, no, ng tulong ng Banal na Espiritu. Pangalawa po ay sa verse 17, ang sabi po diyan, at basahin ko lang sa English muna, no. Sabi diyan, He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive Him because it cannot see Him or know Him. But you know Him because He remains with you and is in you. So ito, yung ganda na sinasabi dito, no? The Holy Spirit remains in you at is in you. So nananatili siya at nasa iyo ang Banal na Espiritu kung ikaw ay mayroong pananampalataya sa Panginoong Hesus. So ang ating pong pangalawang reflections ay we need the Holy Spirit to reveal to us the truth about God. So maraming mga naliligaw ng landas at dahil sa mga ligaw na kanilang mga natututunan sa iba't ibang mga tao na nangangaral patungkol sa salita ng Diyos. At dito nga ay only the Holy Spirit will reveal to us the truth, no. Ang Banal na Espiritu, no, ang sabi diyan, ang Banal na Espiritu ang mag-reveal sa atin o maghahayag sa atin ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya kung papansin ninyo, may iba't ibang mga paniniwala patungkol sa Diyos. At karamihan diyan ay mga masasabi nating hindi makatotohanan, no. Hindi totoo yung kanilang mga ipinangaral patungkol sa Diyos. Now, the point in here is kung paanong tinanggap natin ng personal ang Panginoong Hesus. Ganon din po, personal din po natin siyang makikilala o ipapahayag niya sa atin ang patungkol sa Diyos. So, wag po tayong sobrang dependent, no, sa mga nangangaral. Kaya nga, diba, sabi rin sa First John pa yon, sa book of mga First John, Second John, Third John, yung test the Spirit, no. Sinabi niya ni John the Beloved, no? Test the Spirit if it is true or if the Spirit is from God. So, and yun po ay katotohanan, no? Na since meron na tayong Holy Spirit, so that's why we should be careful, and every time we are listening to those who are teaching the Word of God, ay patuloy nating makinig po tayo prayerfully na we are having the sensitivity to the Holy Spirit na nasa puso po natin, na siyang magbibigay sa atin ng katotohanan higit sa kanino pa man. Alright? So, punta na po tayo sa pangatlo po nating reflections. Ang sabi po sa verse 21 ay
verse 21. Alright. Ayan. Sa Tagalog ko babasahin. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So dito po ang ating pong third reflections is when we love Jesus by obeying His commandments, the Father and Jesus will also love us and reveal themselves to us. So dyan, malinaw yan. Kapag tayo ay minahal natin si Jesus at sinunod ang kanyang mga utos, ang Ama at si Jesus ay magpapahayag sa atin, no? So ayun nga po, binasa na po natin yung verse 21, no? Sabi diyan sa English, whoever accepts my commandments and obeys them is the one who loves me. My Father will love whoever loves me. I too will love him and reveal myself to him. So diyan malinaw, no? Kapag minahal natin si Jesus sinunod ang kanyang mga utos, no, ay mamahalin tayo ng Diyos Ama sa langit at ni Jesu Cristo. Ngayon po, punta na po tayo sa ating pang-apat na reflections sa verses 22 to 26. Sabi po dyan, tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote. So, ito malinaw, no? Kasi nga maraming mga magkakapangalan din, no? na isulat nga dyan sa Bible. So, hindi ito si Judas Iscariot, no? Alright. Okay, so ang tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa Amang nagsugo sa akin. 25, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So dito nga ay may tatanong nga kay Jesus si Judas nga, no? Tinanong niya bakit si Jesus ay dun lang magpapahayag ng lubusan sa mga alagad. At ang sagot nga ni Jesus, kasi nga ay yung sanlibutan ay hindi naman kasi talaga sumusunod at nagmamahal sa Kanya, no? Ang sanlibutan ito, mga taong makasanlibutan ay hindi naman talaga nagmamahal at tumusunod kay Jesus. That's why sinabi nga rito na, no, hindi lubusan na hindi siya lubusan nagpahayag sa mga tao sa sanlibutan, kundi doon lang sa mga kanyang mga alagad, no, na nananalig sa kanya, no? Yung nga sa verse 23, yung sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Okay, sa verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa
lamang nagsugo sa akin. And then sa verse 25, basahin ko in English. I have told you this while I am still with you. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. No? So dito nga mayroong sinabi rito na ayan yung umiibig sa akin. Okay, yun na nga yan, no? Yung nagtanong nga si Judas Iscariot. Ang tanong niya, no? Ang tanong dyan, bakit po sa amin naman kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? So dito nga ating pong reflections dito ay we need the Holy Spirit to live in our life so that Jesus and the Father will fully reveal themselves to us. No? So, yun nga po ay hindi naman sinabi dito na hindi na talaga magre-reveal si Jesus sa mga taga-sanlibutan. Sinabi lang na hindi fully, no, na kanyang pag-reveal sa mga taga-sanlibutan. Kasi alam niya naman kasi kung sino ang mga mananampalataya, no? So dito po ay pupunta na po tayo sa ating pong panghuling reflections at yun nga po sa verses 27 to 29. Ang sabi po ay verse 27 to 29. At ganito po ang sinasabi sa English ko po muna babasahin. Sabi rito, peace is what I live with you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. Do not be worried and upset. Do not be afraid. You heard me say to you, I am leaving, but I will come back to you. If you love me, you would be glad that I am going to the Father. But for he is greater than I. I have told you this now before it all happens, so that when it does happen, you will believe. Alright, so dito sinasabi nga dito na yung peace na nanggagaling sa Panginoong Jesus. So ito talaga yung kapayapaan na hindi matutumbasan, no, ng mga sa tingin ng tao na kapayapaang ino-offer ng mundong ito, no? Akala ng iba mapapayapa na sila kapag meron na silang mga material na bagay, secured ang bank account, secured ang bahay. Pag meron na silang bahay, meron na silang bank account, anything na kailangan ng tao. Akala ng iba yun lang, no? Yun lang yung makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Akala nila kapag masaya lagi, happenings dito, ay makakakuha silang kapayapaan, no? So yung mga bagay na material na bagay ay hindi naman po pinagbabawal, no? Kasi nasa mundo pa rin po tayo. Subalit kung doon lang po natin itutuon ang ating pong buong buhay, ay someday or one day we will be miserable, no? Magiging miserable yung buhay natin. Katulad po ngayon ay kumbaga nagulantang ang mundo, no? Na-shock ang mundo, no? Because of this pandemic. So yun nga,
naging pantay-pantay ang lahat ng tao sa harapan ng Diyos, na wala nang mahirap, walang mayaman, no? Walang ganda, walang gwapo, walang pangit, no? Lahat, kapag ang Diyos ay gumalaw, ay magiging lahat tayo ay kinakailangan ang pagtitiwala sa Diyos at pag-asang nagmumula sa Diyos, no? Anong magagawa ng pera kung hindi ka naman makakilos dahil sa mga dilubyo, sa kuna, no? Hindi lingid sa atin na may mga possibility, no, na mga maari pang mangyari sa hinaharap. At dito nga ay atin pong tignan ito na talagang bahagi ng mangyayari sa hinaharap. At kailangan yan po yung higit nating paghandaan. More than the material things that we have ay yung ating pagkakaroon ng kapayapaan sa Panginoong Hesus. At dito, ano kaya yung kapayapaang tinutukoy ng Panginoong Hesus? Basically, sa tingin ko lang ay ito yung kapayapaan na kung saan ay we have hope in Him, future hope in Him, that we have eternal life, that we have palaces in heaven, no? Meron tayong palasyo sa kalangitan, no? Sapagkat magugunaw ang mundong ito, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. At yun nga ay minsan talagang nakakatakot, no, na dumarating tayo sa mga pagsubok, lalo na kung ang pagsubok na dumaan sa iyo ay pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Nakakatakot po yan, no? At hindi po natin yan dinideny, no? Subalit dito ay isang nakakapagpalakas na bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus, yung kapayapaang nagmumula sa Kanya. At dito nga, pag binasa nga natin yan, yung sa Tagalog, yung verse 27 ay ang sabi diyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, sabi niya, no? Huwag kayong matakot. Okay? 28, sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. So, ito nga, no? Meron tayong glorious hope. Meron sa pagbabalik ng Panginoon ay alam natin yun, no? Na tayo'y Kanyang kukunin, no? At kung tayo ngay abutan nga ng buhay, ay kukunin niya tayo kasama, no? Tayo'y Kanyang dadagitin sa alapaap, no? The rapture, okay? At dito nga ay yun po ang sa tingin kong nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Kung tayo ay merong pag-asa sa hinaharap na tayo ay makakasama ng Panginoong Hesus sa langit. Biruin mo, natin compare ang heaven, compare mo dito sa mundong ito na may mga karamdaman, kaguluhan, kahirapan, kagutuman, diba? So ano pang sinasabi dito, no? Kaya ang sabi niya diyan, no? Ayun, diba? Ito, malinaw na dito sa verse 28, no? Yung sinabi niya diyan na ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Verse 29, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. So future, di ba? Meron tayong future, no? Hope sa Panginoon. At dito nga ay yung kapayapaan na magbibigay sa atin ay yung kapayapaan na si Jesus ay babalik, di ba? Babalik siyang muli. At yun nga, kung tayo ay patuloy na dalawang bagay, no? Una nga yung meron tayong pag-asa na si Jesus ay babalik, ay magbibigay sa atin kapayapaan. Pangalawa nga yung
kung tayo ay patuloy na nagmamahal. So yung love, no? Kung tayo ay patuloy nagmamahal, yun ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. So our last reflections is our everyday and future hope, no, in Christ, no? So dito nga ay idagdag na natin, no, our love, no, our love and everyday hope, no, everyday future hope in Christ, no, will give us peace from God, or will give us peace from the Lord God, no, from the Lord God. Okay, so last reflection is our love and everyday future, no? Okay, ito na lang, our love and future hope in Christ will give us peace from the Lord God. So again, our 5 reflections concerning the Holy Spirit is we need the Holy Spirit as our helper, number 1. Number 2, we need the Holy Spirit to reveal to us the truth about God. Number 3, when we love Jesus by obeying His commandments, the Father and Jesus will also love us and reveal themselves to us. Number 4, we need the Holy Spirit to live our life so that Jesus and the Father will fully reveal themselves to us. And number 5, our love and future hope in Christ will give us peace from the Lord God. Pagpalain ka ng Panginoon sa mga sandaling ito na sa iyong pakikinig na salita ng Diyos, at pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama sa langit. Tayo manalangin. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Patuloy nga, Panginoon, kami ay na kumikilala sa iyo pong kabutihan, kadakilaan at pagmamahal sa amin. Patuloy nga, Panginoon, na aming dalangin na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng araw-araw na pag-iingat mo at pag-iingat mo sa amin at pabor na kung saan ay muli mong itayo ang economy ng aming pong bansa. Salamat sa mga transitional na ginagawa na from ECQ to MCQ to new normal, GCQ, and continuously, Lord, we thank you. All we want to say is thank you, and we love you for loving us, oh God, and give them, Lord Jesus, the peace na nanggagaling po sa iyo, na dahil sa iyo pong pagmamahal sa amin, you have teaches us to love you also and the people, and having the hope that we will be with you, oh God, in the near future when you come back. Thank you for that hope that will give us the peace na wala pong kapares, Panginoon. Again, bigyan mo kami ng magandang pagtulog
continue to protect, especially yung mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng yung himala ng pagpapagaling. Salamat po na marami. Ito ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.